Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Siguro naman, lahat po sa inyo na mga updated po sa nangyayari sa ating bansa, alam kung ano po ang issue ngayon patungkol dito kay Anjo Iliana. Ngayon, ito pong laos na artista na ito, nagpapapansin nung mga nakaraang panahon. Ako kasi parang sabi ko, teka, tignan ko muna kung ano ba mga ikukuda nito. Pero nakita ko kasi parang wala naman mga bearing. Pero ngayon po kasi, nagulat ako at parang maingay na maingay sa mundo ng social media itong si Anjo Iliana. Sa mga newsfeed, sa mga kilala kong vlogger, siya ang topic. Ngayon, nakita ko itong video niya. Ito, nakita natin. Ito. Yes, good morning at ano pa yung buhok ko? Nagbe-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Ayun. So, banatan daw siya at marami pa siyang ilalabas. So, ito po ay parang alam niyo style na pang-blackmail at pananakot kay Tito Sen. Si Tito Sen po, naku, Senate President yan 'Di ba? Medyo alam natin na napakababang nilalang lang ni Anjo Iliana kung ito po ay ikukumpara ngayon sa estado ni Tito Sen. Yung banat niya na meron daw pong mga bayarang vlogger, pinalabas daw po, marami daw pong mga bayarang vlogger na pinalabas itong si Tito Sen. Sigurado ako na ako hindi po nababayaran ni Tito Sen. Unang-una, hindi ako kilala ni Tito Sen. Pangalawa, ang alam ko, si Tito Sen, hindi rin yan magbabayad ng vlogger. Bakit? Artista na yan Magbabayad pa yan ng vlogger. Alam natin na sikat yan. Si Tito Sen, bago po maging politiko yan, sikat na sikat ang TBJ. Alam natin, Tito Sen, Tito Soto, nako, talaga pong napakatindi ng pangalan na yan bago pa po yan maging politiko. So, bakit kakailanganin pa ng isang Tito Soto ng mga vlogger? Ngayon, etong si Anjo Iliana, bukod sa, alam niyo yung naramdaman ko parang meron siyang panibugho. Parang alam niyo yung meron siyang parang inggit na nararamdaman dito kay Tito Sen. Kasi ito, ilang beses na itong natalo. Ilang beses na itong kumandidato, natalo. At bukod sa natalo, laos pa ang kanyang karir. Hindi katulad ni Tito Sen, lumalabas pa rin sa Itbulaga. Kapag hindi siya busy sa Senado, nakakapunta-punta pa na Itbulaga, di ba? Ngayon, itong si Anjo, alam niyo po, nung ito'y nasa Itbulaga, hindi naman ito ang main cast. Ito po ay laging nasa gilid lamang. Laging supporting lang to. Hindi siya ang bida. Hindi siya talaga ang nag-aangat ng rating ng Itbulaga. Talagang kumbaga nagpapatibay sa Itbulaga. Ayan, TBJ. Laking TBJ po ako. Laking Itbulaga po ako. Laking Tito Vic and Joey po ako. Talagang ako po, ang nanay namin, hindi yan kakain ng tanghalian hanggat hindi mo naririnig yung kanta ng mula Batanes hanggang Hulo. Nako, ibig sabihin yan, pag pumatak na ang kantang yan, tumugtog na yan. Kaya yan napunta sa Channel 7, napunta sa Channel 2, kung saan mang istasyon. Kailangan, pagkakain ng tanghalian, Itbulaga
ang starting time ng pananghalian. Kaya ako po, alam na alam ko ang Itbulaga. Alam na alam ko ang mga sitwasyon diyan. Siyempre, gustong-gusto natin yung sugod bahay, mga ganyan na segment nila, di ba? Yung bulagaan. Ngayon, itong si Anjo Iliana, wala. Hindi po alam niyo yung tatakbo ang Itbulaga kahit wala to. Ang Itbulaga po ay hindi nakasalalay kay Anjo Iliana. Kaya alam nyo, ramdam ko yung panibugho ni Anjo Iliana na ang isang Tito Sen na kanyang binabanatan ngayon, nasa rurok na naman, nasa rurok na naman ng kumbaga pinaka pangarap ng ilang mga politiko ang maging senador at maging Senate President, pangatlo sa pinakamataas sa pagkakasunod-sunod ng ranggo ng pwesto sa Pilipinas, presidente, vice presidente, Senate President. Nailagay diyan ang ating Tito Sen. Syempre, ang isang Anjo Iliana na talunan at hindi naman talaga naging matagumpay na politiko, pulpul din. Wala namang notable achievement nitong si Anjo Iliana nung ito yung naging politiko, meron ba? Kaya alam niyo po, talagang maninibugho, may halong inggit, may halong bitterness sa kanyang mga statement. At tingin ko, talagang itong si Anjo Iliana, marami itong nalalaman ng mga sikreto sa Itbulaga. At sinabi pa nga nito na meron nga daw pong sindikato sa loob ng Itbulaga. Paano magkakaroon ng sindikato dyan? Maaaring baka isang matibay lang na samahan ng mga nagmamahalan mga nagmamahalang magkapatid at nagmamahalang magkakabarkada. Dabarkads nga, di ba? Maaaring ganun, di ba? Meron talagang matibay na samahan na hindi sila papayag na kapag meron pong bulok na kamatis, mandadamay ng iba at bubulukin na rin. At ang bulok na kamatis na yon ay si Anjo Iliana. So, ito pong si Anjo Iliana, may tuturing natin bulok na kamatis sa Itbulaga. Dahil nga po ito, wala naman tong kakwenta-kwentang host. Hindi naman to masasabing ganun kagaling. Kaya nga po nung ito ay nag-resign sa Itbulaga, hinayaan nilang umalis. At ito'y napunta sa iba't ibang mga istasyon. Napunta sa Net 25 ba to? Napunta pa to kay Jinggoy. Di ba? Talagang kumbaga ang mga katulad ni Anjo Iliana na pilit magpatawa, di ba? Bonjing ang dati nga na hindi malaman Alam niyo parang hindi naman talaga siya ganun na kasikat noon. Maaring baka sumikat dahil nga, di ba, Manilyn Reynes, Anjo Iliana, yun mga kasabayan niya, Andrew E. Diba? Pero hindi natin masasabi talaga na ang isang Anjo Iliana ay magiging katulad ng Tito Sen. Malayong malayo. Kung pagkukumparahin natin ang kasikatan ni Tito Soto noong ito ay artista pa lamang at kasikatan ni Anjo Iliana noong siya ay matini idol hanggang naging komedyante, walang-wala talaga. Hindi po maipapantay. Hindi mapapantay kay Tito Soto etong si Anjo Iliana. Lalo na pagdating sa issue ng pagiging politiko at pagiging public servant. Talagang si Tito Sen, kita nyo, ilang beses pong nakabalik sa Senado, naging Senate President na naman, di ba? Kaya siguro ganun kalaki ang insecurities nitong si Anjo Iliana kay Tito Sen. Ngayon, punta tayo doon sa issue na pinakawalan ni Anjo Iliana tungkol sa merong babae si Tito Sen. Ano naman pakialam natin lahat dyan. Alam naman natin na talagang yun ngang ikay gwardiya lang o kaya ikay balot vendor. Meron pa nga kahit may asawa ka na may nagkakagustos pa sa'yo. Kahit na ikay tricycle driver, di ba? Ilang beses nating napanood sa tulpo yan. Tricycle driver na huling may kabit. Ano pa ba yan? Bago pa ba yan sa atin? Hindi na. Sanay na tayo dyan.
'Di ba? At yung issue ng mga kabit-kabit na yan, naku, panahon pa ni Fernando po, nung kumandidato si Fernando po, yan din ang pinanira kay Fernando po. Nung panahon na si Erap ay naging presidente, yan din ang issue. Ilan ang naging asawa ni Erap? 'Di ba? Napakarami po ng mga politiko ang lagi pong kumbaga mga nababalita na mayroong mga kabit, may mistress, may binabahay, mayroong jowang iba. Naku, hindi na po yan nakakagulat. At kung yan naman meron man na ganyan, kung totoo man, yung ini-issue ni Anjo Iliana na yan kay Tito Sen, ano pa paki natin? Ang importante, si Tito Sen, nagtatrabaho as Senate President at ginagampanan niya ang kanyang pagiging Senate President, pagiging senador, kahit na ano pa man ang kanyang personal na buhay. 'Di ba? Ngayon, Anjo Iliana, ikaw ba malinis ka ba? Ikaw ba hindi ka ba nagkaroon ng kabit? Naku, parang alam yata namin kung bakit kayo naghiwalay o bakit kayo nagkaroon ng issue ng dati mong asawa. Naku, pero alam nyo, wala tayong pakialam kasi dyan sa mga personal nilang buhay, di ba? Mga ano yan kumbaga, tao lang din yan. Diyos ko naman. Noon nga panahon ni Moises, ilan ba ang naging asawa ni Moises? Ilan ba ang kahit sa Biblia? Ilan ba ang mga naging diyan, mga nagkaroon ng mga asawa? Sus Mariosep, hindi na po yan bago, yung mga ganyang pakakawalan na issue nitong si Anjo Iliana. At etong mga gantong issue, wala pong kwenta yan. At tatawanan lang yan ni Tito Sen. Kahit ilabas mo pa, kahit na ipakilala mo pa, kahit na ipresenta mo pa yan, ipreskon mo pa kung sino yung sinasabi mong kalaguyo ni Tito Sen, walang problema yan. Alam niyo po, mga Pilipino, open-minded na po sa mga ganyang bagay. At kung meron man pong katotohanan yan, hindi ito magiging dahilan para ang ating Tito Sen mawala sa pwesto, Senate President. Katarantaduhan yan. At hindi po yan kumbaga kakagatin ng taong bayan. Kasi ang importante sa mga Pilipino nagtatrabaho, hindi po yung kahit na ikaw meron pang kahit anong issue sa buhay, basta ikay nagtatrabaho, yan po ang importante sa mga Pilipino. Kaya Anjo Iliana, mabuti pa, siguro, mabuti pa, unahin mo buhay mo, diba? Kasi tingin ko ngayon, down ka. Kaya naghahanap ka ng kumbaga yung makakapitan. Naghahanap ka ng makakapagpasalba sa'yo. Diba? Daanin mo sa tama. Huwag kang akala mo ikaw ang makakapagpabagsak, ganyan. Marami nang gumawa ng ganyan Yung akala nila sila makakapagsira, sila makakapagpabagsak sa isang tao na kinamumuhian nila. Pero hindi nagtatagumpay. Diba? Sana hindi ka matulad doon. Kasi alam mo, marami nagmamahal kay Tito Sen at sa isyong politikal o isyong personal na buhay o isyong pagiging komedyante ni Tito Sen at sa'yo, wala kang panama. Wala kang panama. Hindi mo kaya ang isang Tito Sen. Kasi kahit na ako, hindi ko kilala ng personal si Tito Sen. Hindi ko siya nakita, hindi ko siya kilala. Talagang nakikita ko lang siya, hindi ko siya nakita ng personal nakikita ko lang siya sa TV, napapanood ko lang siya simula bata ako hanggang tumanda ako, Itbulaga pinapanood ng nanay ko. Hindi tumatak sa isipan ko yung Anjo Iliani. Tito Sen talaga ang tumatak sa isipan ng mga Pilipino at ng mga dabarkads na katulad ko. Batang Itbulaga to. So, yun lamang po. Marami pala tong issue si Anjo Iliana. Medyo mahaba na itong ating video. Part 2 natin.